And guys, good day and welcome back dito sa ating channel na House Doctor Tutorial. Ayan. Ginawa ko tong video to para magkaroon ng idea yung mga subscriber natin kasi maraming nagtatanong sa comment section do sa ating ibang video kung paano ba mag-apply or pwede bang makabitan ng kontador or ng metro ng Meralco yung customer na hindi sa kanila nakapangalan yung lupa or yung kinatitirikan ng bahay nila is yung lupa is hindi sa kanila nakapangalan. Ayun. Yun po is pwedeng makabitan. Ayan. Pwede siyang makabitan pero may process at may mga papers na kailangan. Hindi naman kasi pwede na sabi po ni ganito, ganyan, hindi po pwedeng ganon na pwede naman ganyan, pwedeng ganon, hindi po. Kasi kailangan may supporting documents tayo. Ayun. Pakita ko sa inyo yung kailangan natin na documents at kung ano yung kailangan yung gawin. Una muna, syempre, pag nag-apply kayo sa Meralco, antayin nyo muna dumating yung yellow card. Then, pagdating ng yellow card, may nakalagay dyan na feasible. Ayan, ito yung feasible, guys. Kapag feasible na, or ibig sabihin ng feasible, pwede siyang kabitan na Meralco. Kasi kailangan pa-pre-survey nyo muna yung inyong bahay. Kasi pagka hindi nyo pina-pre-survey, then not feasible, kumpleto yung papers nyo, sayang naman. Kaya kailangan, after nyo pa-pre-survey, antayin nyo sa inspector ng Meralco or field representative, pag-i-issue siya ng yellow card, kailangan may naka-check na doon sa feasible. Ibig sabihin, okay yung inyong bahay pwedeng kabitan ng kontador or magkaroon ng kuryente. Then after nun, kung hindi sa inyo nakapangalan yung inyong lupa, let's say sabihin natin, minana nyo sa magulang nyo na nakapangalan, or sabihin natin nakikitirik lang kayo ng bahay, tapos doon sa mismong kaibigan nyo or kakilala nyo nakapangalan yung lupa, kumbaga nakikitirik lang kayo, or meron naman sabihin natin na nabili na ninyo pero hindi pa nakalipat sa inyong pangalan. Yung mga senaryo na na-encounter natin, minsan mga ganon, sa inyo na yung inyo nabili na, hindi pa sa inyo nakapangalan. Let's say sabihin natin kuha kayo ng OHA. Tapos meron kayong OHA, or let's say sabihin natin meron ng title. Ito, tax deck pa lang. Ayan. Doon sa tax decks, hindi kayo nakapangalan, okay lang po yon. Ang gagawin natin, kapag hindi sa inyo nakapangalan yung tax deck, kailangan nyong humingi ng tax deck kasi hindi naman kayo makakakuha sa assessor nito na kayo. Or either, hingi kayo ng authorization letter para makakuha kayo sa assessor doon sa mismong may-ari para makapagpabuklat kayo ng gatong tax deck or yung titulo. Makahingi kayo ng kopya. Kahit Xerox lang, i-accept ni Meralco. Then, syempre, hindi kayo nakapangalan dito sa tax deck. Yan, tatakpan lang natin for privacy. Hindi kayo nakapangalan. Let's say, sabihin natin, Juan de la Cruz yung nakapangalan. Hihingi kayo ng ID ni Juan de la Cruz. Ayan. Para naka-attach. Kahit Xerox lang, okay lang yon. I-attach nyo dito sa tax decks na to or kahit sa land title, i-attach nyo yung ID ng owner. Yung mismo nakapangalan dito, guys. Then, after nun, hihingi kayo ng gantong form. Ayan. Ito yung form na galing kay Meralco. Or kung hindi man kay Meralco, kay AMC or accredited Meralco contractor or sa mga electrician. Meron kami mga kopya nito, guys. Itong undertaking. Ayan. Hihingi kayo niyan. Then, after nun, makahingi nyo ng form ng ganito, papipirmahan nyo sa likod. Meron ditong first party, nakasulat dyan ng first party, takloban na natin yung pangalan kasi para for privacy na rin. Ayan. Dito, sa first party, papipirmahin nyo may-ari. Then, sa second party, yung mag-a-apply ng metro. Let's say, kayo yung mag-a-apply or ipapangalan sa inyo yung metro na hindi sa inyo nakapangalan lupa. Doon kayo sa second party pipirma. Ayan. After nyo papirmahan itong undertaking, yan, dito sa first party, tsaka second party, pwede nyo na rin itong fill upan ito. Yung first party, pangalan nyo rin nung may-ari lupa at second party. After nun, mapil upan nyo na itong undertaking, guys. Dadalhin nyo to sa abogado or sa papanotaryo nyo. Yan. Ito, notaryado na to, guys. Ayan. Yan. Pinanotaryo ko na to sa abogado dito sa amin, guys. Ayun. After nyo mapanotaryo, pwede nyo na itong isubmit sa Meralco kasama ng mga iba pang papel gaya ng application form, load schedule, wiring permit. I-attach nyo rin to. Nakasama yung ID or Xerox nung ID nung may-ari, saka itong either land title or tax deck. Ayan, magkakasama yan, guys. Kailangan magkakatouch yan. Yun.
Nang sa ganon, maaprubahan or pwede nang kabitan kayo ng application or ng kontador ng Meralco na kahit hindi sa inyo nakapangalan yung lupa. Ayun, guys, sana po is nakatulong yung ang simpleng video to do sa mga nagtatanong sa atin, guys. And isa pa nga pala, kung need nyo din ng na ang undertaking, iatas naman yun ng inspector dito. Lalagyan din yung take. Ito yung mga requirements na kailangan yun nasa yellow card. Either kung certificate of CEI na kayo or wiring permit, load schedule, ayan, naka-attach po yan, guys. Yung natin. Nandito, ayan, nakapangalan. Naka-check yung mga niya, requirements, guys. Ayun. Ayun, muli po, sana po nakatulong tong video to do sa mga subscriber natin nagtatanong. Do sa mga may comment or mga tanong, sulat nyo lang sa comment section. Ayun, gagawin po natin ang paraan para magawa ng video or masagot natin on the spot do sa comment section. Ayan, maraming salamat po muli sa inyong lahat. Stay safe, guys, and God bless po.